Naroon na ba kayong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam na parang may nanonood sa inyo? Marahil, matapos mawala ang isang mahal sa buhay, minsan ay parabang nararamdaman ninyo ang kanilang presensya. Maaaring nakakausap ninyo sila sa isipan, inaalala ang magagandang sandali o iniisip kung alam ba nila ang nangyayari sa inyong buhay ngayon. Madalas nating marinig ang mga pahayag na tulad ng, "Pakiramdam ko, binabantayan ako ng nanay ko," o "Tiyak na ipinagmamalaki ako ni Lolo mula sa langit." Ngunit, totoo nga ba ang mga paniniwalang ito? May sinasabi ba ang Biblia na ang ating mga yumaong mahal sa buhay ay may kakayahang makita tayo mula sa itaas? Nakikita ba nila ang ating ginagawa? Naririnig ba nila ang ating mga salita? O nauunawaan ba nila ang ating pinagdaraanan? O ito ba ay isang paniniwalang pinanghahawakan natin upang makahanap ng kaaliwan? Ngayon, titingnan natin ang sinasabi ng kasulatan upang matuklasan ang katotohanan. Maraming pananaw tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang ilan ay naniniwala na ang mga espiritu ng mga yumao ay nananatili sa paligid upang magbigay ng gabay o proteksyon. Ang iba naman ay naniniwala sa mga multo, pagpaparamdam o mga mensahe mula sa kabilang buhay. Dahil sa mga palabas sa telebisyon, pelikula at mga taong nagsasabing kaya nilang makipag-ugnayan sa patay, madaling malito sa kung ano ang totoo. Subalit bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa damdamin o sa kulturang popular. Sa halip, hinahanap natin ang gabay ng Biblia. At sa totoo lang, may malinaw na paliwanag ang Biblia tungkol sa nangyayari pagkatapos ng kamatayan, sa kaalaman ng mga yumao at kung mayroon silang kakayahang makipag-ugnayan sa buhay. Maaring magulat kayo o hamunin ng ating matutuklasan, kaya't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, magkakaroon kayo ng malinaw na pananaw batay sa Biblia tungkol sa mahalagang tanong na ito. Nakikita ba ng mga patay ang mga buhay? Higit pa rito, mauunawaan ninyo kung paano maaring magbigay ng tunay na pag-asa, kapayapaan at linaw ang katotohanan tungkol sa kabilang buhay. Kaya kunin na ang inyong Biblia, mag-relax at simulan natin. Una, kailangang suriin natin ang pananaw ng Biblia tungkol sa kamatayan. Bago natin masagot kung ang mga patay ay nakakapanood sa mga buhay, mahalagang maunawaan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalikasan ng kamatayan. Maraming naniniwala na kapag namatay ang isang tao, nagiging bantay na espiritu ito na nagmamasid sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang nakaaliw na kaisipan ito, ngunit ito ba ay ayon sa Biblia? Tingnan natin ang kasulatan upang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa atin kapag tayo ay namatay. Sa gayon, ayon sa mga talatang ito, sa oras ng kamatayan, ang katawan ng isang tao ay bumabalik sa lupa at ang kanyang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Walang basehan sa kasulatan na nagpapahiwatig na patuloy nilang nasusubaybayan ang mga nangyayari sa mundo. Ngunit nangangahulugan ba ito na wala silang kaalaman sa anumang bagay na nangyayari sa lupa? Suriin natin ito ng mas malalim upang matuklasan ang sagot. Nauunawaan ba ng mga yumao ang nangyayari sa mundo? Maraming naniniwala na ang ating mga mahal sa buhay ay patuloy na nakikita ang ating mga tagumpay, paghihirap at mahahalagang pangyayari mula sa itaas. Gayunpaman, may ibang sinasabi ang Biblia tungkol dito. Sa mga ngaral 5-5-6, mababasa natin, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang gantimpala, at ang alaala sa kanila ay nalimutan na. Maging ang kanilang pag-ibig, poot at pagkainggit ay nawala na, wala na silang anumang bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw.
Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na ang mga patay ay walang kamalayan sa mga nangyayari sa mundo. Wala na silang damdamin ng pag-ibig, galit o inggit, at sila'y ganap ng nahiwalay sa buhay sa lupa. Bagamat maaaring mahirap tanggapin ito, lalo na kung taliwas ito sa matagal ng paniniwala, mahalagang itaguyod natin ang ating pangunawa batay sa kasulatan, hindi sa tradisyon o damdamin. Ngunit maaaring may magtanong, mayroon bang mga pagkakataon sa Biblia kung saan ang mga patay ay tila may kaalaman sa nangyayari sa lupa? Ngayon, titingnan natin ang ilang ulat sa Biblia kung saan lumilitaw na ang mga patay ay may kamalayan. Maaring isipin ng ilan, sandali lang, hindi ba may mga kwento sa Biblia kung saan ang mga yumao ay tila mulat sa mga pangyayari sa lupa? Paano ang kwento ni Lazaro at ng mayamang lalaki? Paano naman ang pagbabagong anyo ni Jesus? Suriin natin ng mabuti ang mga talatang ito upang maunawaan ang kanilang tunay na kahulugan. Isa sa mga madalas banggitin ay ang talinghaga ng mayamang lalaki at ni Lazaro sa Lucas 16, 19 hanggang 31. Sa kwentong ito, inilalarawan ni Jesus ang isang mayamang taong namuhay sa marangya habang si Lazaro, isang mahirap na pulubi, ay nagdurusa sa labas ng kanyang pintuan. Nang sila ay mamatay, si Lazaro ay dinala sa sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kapahingahan. Samantalang ang mayamang lalaki ay nagdurusa sa Hades. Mula sa kanyang paghihirap, nakita ng mayaman si Lazaro kasama si Abraham at nagsumamo para sa kaunting ginhawa. Dahil dito, iniisip ng ilan na ang kwentong ito ay patunay na may kamalayan ang mga yumao at maaari silang makipag-usap. Subalit kailangang suriin ito ng mas malalim. Una, dapat nating pag-isipan kung ang kwentong ito ay isang aktwal na pangyayari o isang talinghaga lamang. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay isang talinghaga, isang paraan ng pagtuturo na ginamit ni Jesus upang ipahayag ang espiritual na katotohanan sa halip na isang literal na pangyayari. Karaniwang gumagamit si Jesus ng mga talinghaga upang turuan ang mga tao at hindi ito laging nangangahulugan ng tunay na pangyayari. Kung ipagpapalagay nating literal ang kwentong ito, magiging salungat ito sa iba pang mga bahagi ng Biblia na nagpapahayag na ang mga patay ay walang kamalayan sa mga bagay sa lupa. Pangalawa, mahalagang mapansin kung sino ang nakita ng mayamang lalaki, si Abraham at si Lazaro, na kapwa patay na rin. Hindi niya nakita o nakausap ang kanyang buhay pang mga kamag-anak. Kaya't ang kwentong ito ay hindi nagpapahiwatig na ang mga patay ay may kakayahang makita ang nangyayari sa mundo, kundi maaaring may kaalaman lamang sila tungkol sa kanilang sariling kalagayan sa kabilang buhay. Ipinapakita nito na ang kanilang kamalayan ay limitado sa kanilang sariling realidad matapos ang kamatayan, ngunit hindi ito nangangahulugan na kaya nilang makita o makipag-ugnayan sa buhay sa lupa. Ano ang tunay na diwa ng kwentong ito? Ang pangunahing mensahe ni Jesus ay tungkol sa pagsisisi at pananampalataya. Sa talinghaga, nakiusap ang mayamang lalaki na may magbabala sa kanyang mga kamag-anak upang magbago sila ng landas. Ngunit sinagot siya ni Abraham na mayroon na silang mga aral mula kay Moises at sa mga propeta. Sapat na ang kasulatan. Ipinapakita nito na ang Biblia ay sapat upang akayin ang tao sa tamang daan at walang ibang kailangan. Ang talinghagang ito ay tumutukoy sa paghuhukom at personal na pananagutan at hindi sumusuporta sa ideya na ang mga yumao ay nanonood sa mga buhay. Bagamat ipinapakita ng kwento na may kamalayan ng isang tao pagkatapos ng kamatayan, hindi ito nangangahulugan na patuloy nilang minamasdan ang buhay ng mga naiwan. Ang pagbabagong anyo, Mateo 17:1 hanggang 9. Isa pang kapansin-pansing pangyayari ay ang pagbabagong anyo ni Jesus.
Dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok at biglang lumitaw sina Moises at Elias at kinausap siya. Dahil matagal nang namatay si Moises, maaaring magtanong ang ilan kung paano ito nangyari. Mahalagang tandaan na hindi bumalik sina Moises at Elias upang makipag-ugnayan sa mga disipulo o sa mundo. Ang kanilang presensya ay may natatanging layunin mula sa Diyos. Hindi sila tinawag ng sinuman at ang pangyayaring ito ay isang natatanging pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Bukod dito, may kakaibang kaso si Elias sapagkat hindi siya namatay, siya ay dinala sa langit sa pamamagitan ng isang apoy na karwahe, kaya't ang kanyang paglitaw sa pagbabagong anyo ay hindi maituturing na karaniwang pangyayari. Hindi ito patunay na ang mga patay ay may kakayahang makita tayo sa mundo, kundi isang pagpapakita ng kaluwalhatian ni Kristo sa harap ng kanyang malalapit na alagad. Ang espiritu ni Samuel na nagpakita kay Saul, unang Samuel 28 tala, 3 hanggang 20. May ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Ipinagbabawal ng Biblia ang pakikipag-ugnayan sa mga patay, Deuteronomio 18, 10 hanggang 12. May mga naniniwalang pinahintulutan ng Diyos ang natatanging pangyayaring ito upang ipahayag ang kanyang paghuhukom kay Saul. May iba namang nagsasabing isa itong panlilinlang ng masasamang espiritu, hindi si Samuel mismo. Ano man ang tunay na nangyari, hindi ito maituturing na patunay na ang mga patay ay may regular na kakayahang makita o kausapin ang mga buhay. Sa halip, ito ay babala laban sa pakikilahok sa mga espiritual na gawain na salungat sa kalooban ng Diyos. Pananaw ng langit, binabantayan ba tayo ng mga banal? Sa pagsusuri ng Biblia tungkol sa kamatayan, lumalabas na walang aktibong ugnayan o pagbabantay ang mga yumao sa ating buhay. Ngunit paano naman ang mga banal na nasa langit? Posible bang ang mga namatay na at nasa piling ng Panginoon ay may kamalayan sa nangyayari sa lupa? Maraming Kristiyano ang humahanap ng kaaliwan sa paniniwalang ang isang yumaong mahal sa buhay, tulad ng isang magulang o asawa, ay patuloy na nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Isang maganda at nakaaaliw na ideya ito, ngunit tugma ba ito sa itinuturo ng Biblia? Suriin natin ng mas malalim. Isa sa mga madalas na sipi sa paksang ito ay Hebreo 12:1 na nagsasabing, "Kaya't yamang napapalibutan tayo ng napakaraming saksi, iwaksi natin ang bawat pabigat at kasalanang madaling bumihag sa atin, at tayo'y magpatuloy sa takbuhin na itinakda para sa atin ng may pagtitiis." Ang imaheng ito ay tila nagpapahiwatig na ang mga mananampalatayang nasa langit ay maaaring nanonood sa atin, katulad ng mga tagapanood sa isang paligsahan. Ang ideya na ang ating mga mahal sa buhay ay sumusuporta sa atin habang tinatahak natin ang ating espiritual na paglalakbay ay talagang makahulugan. Ngunit sinasabi ba ng talatang ito na literal na pinapanood tayo ng mga banal? Tingnan natin ang konteksto. Ang Hebreo 12:1 ay sumusunod sa Hebreo 11 na kilala bilang Hall of Faith. Sa kabanatang ito, isinalaysay ang buhay ng mga taong may matibay na pananampalataya tulad nina Abraham, Moises at Noe, na nanatiling tapat sa Diyos sa kabila ng maraming pagsubok. Kaya, nang banggitin sa Hebreo 12:1 ang dakilang ulap ng mga saksi, hindi nito ibig sabihin na pinapanood tayo ng mga banal mula sa langit. Sa halip, ang kanilang buhay mismo ang nagpapatunay ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Sila ay naging mga saksi sa pamamagitan ng halimbawa na kanilang ipinakita. Ang kanilang mga kwento ay nagiging inspirasyon at nagbibigay lakas sa atin, hindi dahil personal nilang sinusubaybayan ang ating mga kilos.
Isipin ito sa ganitong paraan. Kapag nababasa natin ang mga kwento ng pananampalataya ni na David o Esther, tayo ay naantig at nahihikayat ng kanilang tapang at pananalig. Ngunit hindi nito ibig sabihin na aktibo silang nanonood sa atin. Sa parehong paraan, ang mga banal sa langit ay hindi mga tagapanood ng ating mga pagsubok. Natapos na nila ang kanilang paglalakbay. Ang mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana, pahayag 6, siyam-siyam, 10. Isa pang talata na nagdudulot ng debate tungkol sa kamalayan ng mga yumao sa buhay ng mga nasa lupa ay matatagpuan sa pahayag 6, siyam hanggang 11. Nang buksan niya ang ika-5 tatak, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo na kanilang pinanghawakan. At sila'y sumigaw ng malakas, "Hanggang kailan, O Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa lupa?" Ipinapakita sa talatang ito ang mga martir na nananawagan para sa hustisya. Iniisip ng ilan na nangangahulugan ito na ang mga nasa langit ay may kamalayan sa mga pangyayari sa lupa dahil nagtatanong sila kung kailan ipatutupad ng Diyos ang kanyang paghuhukom. Ngunit suriin natin ito ng mas maigi. Walang sinasabi sa teksto na nakikita ng mga kaluluwang ito ang nangyayari sa lupa. Ipinapakita lamang nito na alam nilang hindi pa nagaganap ang banal na paghuhukom. Posible ring ang kanilang pagkaunawa ay nagmumula mismo sa Diyos at hindi sa pagmamasid sa mga pangyayari sa mundo. Ang kwentong ito ay bahagi ng isang pangitain na ipinakita kay Juan na gumagamit ng mataas na simbolikong wika. Maraming bahagi ng pahayag ang naglalaman ng mga sagisag na hindi palaging dapat unawain ng literal. Sa makatwid, bagamat alam ng mga kaluluwang ito ang darating na mga plano ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na patuloy nilang sinusubaybayan ang mga kaganapan sa lupa habang nangyayari ang mga ito. Ang tanong kung binabantayan tayo ng mga anghel at kung paano ito naiiba sa papel ng ating mga yumaong mahal sa buhay ay isang kawili-wiling paksa. Malinaw sa Biblia na ang mga anghel ay may kaugnayan sa mga gawain ng tao. Ayon sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang paglingkuran ang mga magmamana ng kaligtasan? Ipinapahiwatig ng talatang ito na nagpapadala ang Diyos ng mga anghel upang tumulong at magbantay sa kanyang mga tao. Gayunpaman, malinaw rin sa kasulatan na hindi nagiging anghel ang mga tao matapos silang mamatay. Isa itong pangkaraniwang maling paniniwala, madalas na ipinapahayag sa mga katagang tulad ng nagdagdag ng isa pang anghel ang langit kapag may namatay. Ang totoo, magkaiba ang mga anghel at mga tao. Kaya, bagamat maaaring may papel ang mga anghel sa pagbabantay sa atin, hindi ito ginagampanan ng ating yumaong mga mahal sa buhay. Nanatili silang hiwalay sa mga espiritong naglilingkod na binanggit sa Biblia. Isa pang tanong na madalas pag-usapan ay kung posible bang makipag-ugnayan ang mga patay sa mga buhay. Kung hindi nila tayo pinapanood, may pagkakataon ba silang magpadala ng mensahe? Maaari ba silang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng panaginip, mga tanda o kakaibang karanasan? Maraming kwento kung saan naniniwala ang mga tao na nakatanggap sila ng palatandaan mula sa isang mahal sa buhay tulad ng isang paru-paro na lumipad malapit sa kanila na tila mensahe mula sa isang yumaong ina o isang panaginip kung saan nagsasalita ang kanilang lolo. May iba pang lumalapit sa mga medium o manghuhula upang subukang makausap ang mga patay. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia ang anumang pagsubok na makipag-ugnayan sa mga patay. Ayon sa Deuteronomio 18, 10 hanggang 12,
Huwag nawang masumpungan sa inyo ang sinumang nagsasagawa ng panggagaway o isang manghuhula o isang tagapagpaliwanag ng mga pangitain o isang salamangkero o isang nagkukulam o isang espiritista o isang sumasangguni sa mga patay, sapagkat lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Napakaliwanag ng utos na ito. Ipinagbabawal ito ng Diyos dahil hindi nito tunay na iniuugnay ang mga tao sa kanilang yumaong mahal sa buhay, kundi inilalantad sila sa pandaraya ng masasamang espiritu. Layunin ng Biblia na protektahan tayo mula sa espiritual na panganib. Isa sa pinakamapanganib na panlilinlang ni Satanas ay ang paniniwala na maaari tayong makipag-usap sa mga patay. Sa katotohanan, kapag iniisip ng isang tao na nakikipag-ugnayan siya sa isang yumaong mahal sa buhay, maaaring isa itong demonyong nagpapanggap bilang taong iyon. Nagbabala ang 2 Korinto 11:14, si Satanas mismo ay nagpapanggap bilang isang anghel ng liwanag. Dalubhasa ang mga demonyo sa panlilinlang. Alam nila ang maraming detalye tungkol sa ating mga mahal sa buhay dahil matagal na nilang inoobserbahan ang sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit may mga medium na nakakahayag ng nakakagulat na personal na impormasyon. Hindi sila nakikipag-usap sa mga patay, kundi sa mga demonyong nagpapanggap bilang sila. Isang malinaw na halimbawa nito sa Biblia ay ang kwento sa unang Samuel 28, kung saan humingi si Haring Saul ng tulong sa isang mangkukulam upang tawagin si Propeta Samuel. Bagamat may iba't ibang interpretasyon sa pangyayaring ito, maraming iskolar ang naniniwalang hindi tunay na si Samuel ang nagpakita, kundi isang espiritong masama na pinahintulutan ng Diyos upang harapin si Saul. Maaaring nagtataka ka kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pakikipag-ugnayan sa mga patay. Kung ang ating mga mahal sa buhay ay nasa langit, hindi ba't magiging nakaaaliw kung maaari silang magpadala ng mensahe sa atin? Ang sagot ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa mga yumao. Sa Isaias 8:11, may isang tanong na nagpapaisip. Kapag sinabi nila sa inyo, sumangguni kayo sa mga manghuhula at sa mga salamangkero na bumubulong at bumibigkas ng mahihiwagang salita, hindi ba't dapat hanapin ng mga tao ang kanilang Diyos? Bakit sila sasangguni sa mga patay alang-alang sa mga buhay? Sa halip na subukang makipag-ugnayan sa mga patay, hinihimok tayong lumapit sa Diyos. Siya ang tunay nating gabay, aliw at pinagmumulan ng karunungan. Mga pangitain, mensahe at damdamin, mensahe ba ang mga ito mula sa Diyos? Paano naman ang mga panaginip o mga tanda na tila nagmumula sa isang yumaong mahal sa buhay? Totoo na maaaring gumamit ang Diyos ng mga panaginip upang makipag-usap, gaya ng maraming beses na ipinakita sa kasulatan. Gayunpaman, kailangang mag-ingat tayo kung ang isang panaginip ay nagpapahiwatig na pinapanood tayo o kinakausap ng isang yumao, sapagkat ito ay salungat sa mga aral ng Biblia. Nagbabala si Jeremias 17:9, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay, na nagpapaalala sa atin na maaring iligaw tayo ng ating sariling damdamin. Sa halip na maghanap ng mensahe mula sa mga yumao, dapat nating hanapin ang patnubay sa Biblia. Tanong 5. Paano tinitingnan ng Diyos ang ating pagdadalamhati? Napag-usapan natin na hindi tayo napapanood o nakakausap ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Dahil dito, may isang mahalagang tanong. Ano ang tingin ng Diyos sa ating pagdadalamhati? Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay isa sa pinakamabibigat na pagsubok na maaaring maranasan ng tao. Kung hindi natin matatagpuan ang aliw mula sa mga yumao, kanino tayo lalapit? Ang napakagandang katotohanan ay ito. Lubos na nauunawaan ng Diyos ang ating sakit at kasama natin siya sa ating pagdadalamhati. Ramdam niya ang ating kalungkutan.
at hindi niya tayo iniiwan sa ating dalamhati. Mismo si Jesus ay lumuha, Juan 11:35. Isa sa pinakamakabuluhang tagpo sa Biblia ay nang tumigil si Jesus sa labas ng libingan ng kanyang kaibigang si Lazaro. Kahit alam niya na bubuhayin niya itong muli, siya ay umiyak. Ang Juan 11:35 ay maaring ang pinakamaikling talata sa Biblia, ngunit napakalalim ng kahulugan nito. Lumuha si Jesus. Bakit siya umiyak? Umiyak siya dahil nakita niya ang matinding dalamhati ng mga kaibigan at pamilya ni Lazaro. Nakiisa siya sa kanilang kalungkutan, sa sakit ng pagkawala, sa hapding dulot ng kamatayan. Ipinapakita nito ang isang kahangahangang katotohanan. Hindi ipinagwawalang bahala ng Diyos ang ating pagdadalamhati, bagkus siya ay nakikibahagi sa ating sakit. Aliw mula sa banal na Espiritu, hindi lamang nakiramay si Jesus sa ating pagdadalamhati, tiniyak din niya na mayroon tayong maaasahang kaaliwan. Sa Juan 14:16-18, sinabi niya, "At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagapagtanggol na mananatili sa inyo magpakailaman." Idinagdag niya, "Hindi ko kayo iiwan bilang mga ulila. Ako'y paparito sa inyo." Ang banal na Espiritu ay tinatawag na tagapagtanggol o kaaliwan sapagkat binibigyan niya tayo ng kapayapaan mula sa Diyos, kahit sa gitna ng matinding dalamhati. Bagamat hindi tayo kayang kausapin ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw, ang Diyos ay laging malapit sa atin, handang paginhawahin ang ating puso. Siya ay malapit sa mga nagdadalamhati, gaya ng sinasabi sa awit 34:18, "Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga nalulumbay." Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay maaaring maramdaman na parang may bahagi ng iyong puso na napunit. Ngunit tiniyak ng Diyos na siya ang pinakamalapit sa atin sa mga sandaling iyon ng matinding sakit. Alam niya ang kawalan na nararamdaman mo. Nakikita niya ang iyong mga luha at hindi niya inaasahan na mabilis mong mapaglabanan ang iyong pagdadalamhati. Sa halip, kasama ka niya sa iyong pagluluksa, nagbibigay ng kagalingan sa tamang panahon ayon sa kanyang perpektong plano. Bakit hindi hinahayaan ng Diyos na makita nating muli ang ating mga mahal sa buhay? Marami ang nagtatanong, kung tunay tayong mahal ng Diyos, bakit hindi niya pinapayagan ang ating mga mahal sa buhay na bumalik o magbigay ng senyales na sila ay nasa mabuting kalagayan? Narito ang sagot, nais ng Diyos na mamuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, 2 Korinto 5:7. Kung maaari nating kausapin ang mga yumao, maaaring umasa tayo sa kanila sa halip na kay Jesus. Nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay nakabatay lamang sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na hindi niya pinapansin ang ating sakit. Sa kabaligtaran, ibinigay niya ang pinakadakilang pangako, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Punto 6. Ang pinakadakilang pangako, muling pagkabuhay at muling pagkikita. Bagamat sinasabi ng kasulatan na hindi tayo binabantayan ng mga namatay, may isang kamanghamanghang katiyakan, muli tayong magkakasama. Para sa mga nasa kay Kristo, hindi ang kamatayan ang katapusan, kundi ang simula ng buhay na walang hanggan. Ang mga namatay kay Kristo ay muling babangon, ayon sa unang Tesalonika 4:13-18. Isa ito sa pinakamagandang pangako sa kasulatan. Sa talatang ito, pinalalakas ni Pablo ang loob ng mga Kristiyanong nagdadalamhati at sinasabi niya, "Mga kapatid, hindi ko nais na kayo ay manatiling walang alam tungkol sa mga natutulog sa kamatayan, upang hindi kayo magluksa gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat yamang tayo'y naniniwalang si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din dadalhin ng Diyos ang mga namatay kay Jesus upang makasama niya." Ipinapakita ng talatang ito
ang ilang malalalim na katotohanan. Ang mga Kristiyano ay dumaranas ng kalungkutan, ngunit puno sila ng pag-asa. Ang pagdadalamhati ay bahagi ng buhay, subalit ginagawa natin ito nang may katiyakan na ang kamatayan ay isang paglipat lamang patungo sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang katiyakan ng ating sariling pagkabuhay. Ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan ay pangako rin ng ating sariling muling pagkabuhay. Tayo ay may pangako ng isang kahangahangang muling pagkikita. Ang mga namatay sa pananampalataya ay muling bubuhayin at makakasama natin silang muli sa piling ng Diyos. Ipinaliwanag pa ni Pablo, pagkatapos tayo namang mga buhay at natitira pa ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At mula sa sandaling iyon, tayo ay makakasama na niya magpakailanman. Kaya't aliwin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Napansin mo ba iyon? Aliwin ninyo ang isa't isa. Ang ating kaaliwan ay hindi nagmumula sa paniniwalang binabantayan tayo ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw, kundi sa katiyakang muli natin silang makikita. Sa huling mga pahina ng Biblia, inihahayag ang isang bagong langit at bagong lupa. Pahayag 21, 1-4. Inilalarawan ang walang hanggang hantungan na naghihintay sa atin. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa ayon sa kasulatan. At mula sa langit ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nagsasabi, "Narito, ang tahanan ng Diyos ay kasama na ng mga tao, at siya ay maninirahang kasama nila. Sila ay magiging kanyang bayan, at ang Diyos mismo ay makakapiling nila bilang kanilang Diyos. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala na ring pagluluksa, pag-iyak o sakit, sapagkat ang dating mga bagay ay lumipas na." Isang napakagandang pangako. Sa walang hanggan, mawawala na ang takot at sakit ng kamatayan. Hindi na natin kailanman mararanasan ang hapdi ng paghihiwalay. Mawawala na ang dalamhati, ang lungkot ng pagkawala, at ang pangungulila sa nakaraan. Matatapos ang lahat ng sakit at ang ating puso ay mararanasan ang ganap na kagalingan. Ito ang pinakamalalim na pag-asa ng bawat mananampalataya. Hindi lamang natin makakasama muli ang ating mga mahal sa buhay, kundi tayo mismo ay mamumuhay sa walang hanggang kagalakan at kapayapaan kasama si Jesus magpakailanman. Kaya saan nakasalalay ang iyong pag-asa? Balikan natin ang ating pangunahing tanong, nakikita ba ng mga yumao ang mga buhay? Ang sagot ng kasulatan ay hindi. Hindi sa paraang madalas nating iniisip. Hindi binabantayan ng mga namatay ang ating pang-araw-araw na buhay. Malinaw sa mga ngaral, 9 at 5 na sila ay payapang namamahinga. Wala ring sinasabi ang Biblia na ang ating mga pumanaw ay nagpapadala sa atin ng mga palatandaan o mensahe. Ang anumang pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanila ay tahasang ipinagbabawal sa kasulatan. Sa halip na bantayan tayo, nasa pangangalaga ng Diyos ang mga yumao, ligtas ang kanilang kapalaran, naghihintay ng kanilang muling pagkabuhay. Ngunit mayroon tayong mas makapangyarihang pag-asa, bagamat hindi nila tayo pinapanood, muli tayong magsasama sa kawalang hanggan. Maaring iba ito sa kinalakihan nating paniniwala, ngunit nagdadala ito ng mas malalim na kaaliwan, hindi mula sa pag-iisip na malapit lang sila sa atin, kundi sa katiyakang si Jesus mismo ang laging kasama natin. Isang bagay ang dapat mong pag-isipan, lalo na kung ikaw ay nagdadalamhati ngayon. Marahil ay nawalan ka ng isang magulang, kapatid, asawa o isang mahal na kaibigan at hinahangad mo ang kahit isang saglit pang kasama sila. Nauunawaan ng Diyos ang iyong sakit. Nakikita niya ang iyong kalungkutan at iniaalok niya sa iyo
ang isang bagay na higit pa sa anumang mensaheng maaring manggaling sa kabila. Ipinapangako niya sa iyo ang isang walang hanggang pag-asa. Kung hindi ka patiyak kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos ng kamatayan, ngayon ang tamang panahon upang lumapit kay Jesus. Ang katiyakan ng muling pagkabuhay ay para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa Juan 11:25 hanggang 26, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Iyan ang pinakamahalagang tanong. Naniniwala ka ba? Yakapin mo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay sumasampalataya, maaari mong asahan ang isang hinaharap kung saan wala ng kapangyarihan ang kamatayan, wala ng lungkot at wala ng pamamaalam. Magkakaroon ng isang walang hanggang pagsasama sa piling ng ating mga mahal sa buhay at higit sa lahat, kasama natin ang ating Panginoon magpakailanman. Kaya huwag nating iugat ang ating pag-asa sa mga espiritual na tagapagmasid o sa mga misteryosong mensahe mula sa kabilang buhay. Sa halip, iugat natin ito ng matibay kay Kristo Jesus, ang tanging tunay na tumalo sa kamatayan. Amen. Kung maaari nating kausapin ang mga yumao, maaaring umasa tayo sa kanila sa halip na kay Jesus. Nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay nakabatay lamang sa Kanya. Hindi ito nangangahulugan na hindi niya pinapansin ang ating sakit. Sa kabaligtaran, ibinigay niya ang pinakadakilang pangako, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Punto 6. Ang pinakadakilang pangako, muling pagkabuhay at muling pagkikita. Bagamat sinasabi ng kasulatan na hindi tayo binabantayan ng mga namatay, may isang kamanghamanghang katiyakan, muli tayong magkakasama. Para sa mga nasa kay Kristo, hindi ang kamatayan ang katapusan, kundi ang simula ng buhay na walang hanggan. Ang mga namatay kay Kristo ay muling babangon. Ayon sa unang Tesalonika 4:13 hanggang 18. Isa ito sa pinakamagandang pangako sa kasulatan. Sa talatang ito, pinalalakas ni Pablo ang loob ng mga Kristiyanong nagdadalamhati at sinasabi niya, "Mga